Purihin ng Panginoon sa unang sesyon natin at napaka-linaw kung ano ang iglesia ay tinipon ng Diyos, mga tinubos, mga tinawag ng Panginoon. At tinignan din natin yung mga simbolo na ginamit ng Biblia para makita natin kung gaano kahalaga ang iglesia sa ating Panginoong Kristo. Sa ating konferensya ngayon na may pamagat na nasaan ba ang church? Sapagkat ang church ng Panginoon ay hindi naman tumalikod o nawala. Sa claim ng maraming mga ibang mga kultong relihiyon. Sa ating pag-uusapan ngayon ay ating titignan sa ikalawang sesyon, what are the marks, mga palatandaan ng tunay na iglesia, the marks of the true church. Ano ninyo, maraming dalawang pag-aaral ang kiniklaim ngayon ng ibang mga relihiyon, yung tinatawag nilang successionism. Yung una, yung tinatawag na apostolic successionism na tinitrace nila ang kanilang pagiging tunay na iglesia base sa pinanggalingang apostol. So, ang nagkiklaim yan ay ang mga Roman Catholic Church. They were claim na tinatayuan nila yung apostolic successionism kasi ang unang apostol ng Romano Katoliko ay si Apostol Peter, and then later on become a Pope. So, yung Pope ay palatandaan na Vicar of Christ, na kung saan hindi nga tinatawag na apostol, pero Pope ngayon, yun ay apostolic successionism. So, ganun ang Romano Katoliko. Sa ibang grupo naman, meron sila tinatawag na baptismal successionism. Ano ito? Tinitrace nila na ang kanilang iglesia ay kung sino yung otoridad na nagbaptize sa kanila. So, ganun, tinitrace nila yan sa church history. Karamihan yan yung mga Baptist, yung ibang mga General Baptist na nakiklaim na sila yung tunay na iglesia. They were claiming na si Kristo raw ay Baptist kasi ang nagbaptize si John the Baptist, no? Kasi nga, ang logic diyan ay kung ikaw ay nabautismuhan sa Iglesia ni Kristo, ikaw ay iglesia. Pag nabautismuhan ka sa Sabadista, ikaw ay Sabadista. Pag nabautismuhan ka sa Romano Katoliko, ikaw ay Romano Katoliko. That is their logic. Kaya mahalaga sa kanila yung baptism patungkol sa true church. Tiniklaim nila yon. And they were claiming na dahil si Kristo raw ay binautismuhan ni John the Baptist, ang relihiyon ni Christ ay Baptist. Yan po ay mali. Hindi po yung totoo. No? Hindi tinawag si Jesucristo sa buong aklat ng apat na aklat ng Ebanghelyo, the four books of the Gospel. Never the Lord Jesus Christ called Baptist. So hindi po Baptist si Kristo dahil binautismuhan ni John the Baptist. Even in the book of Acts, never nababasa natin kiniklaim na si Kristo ay Baptist. Kaya maraming mga Baptist ngayon, ganyan ang maling paniniwala nila. So, hindi yung totoo. Kung titignan natin sa Matthew chapter 3 na nagpabaptize si Jesucristo kay
John, the baptizer, para matupad ang katwiran. So, to fulfill the righteousness of God. Hindi para maging baptist. So, baptismal successionism ay hindi po tamang katuruan. So, punta tayo dito sa mga marka. Ano ngayon, Pastor, ang palatandaan? Hindi pala apostolic successionism at hindi pala baptismal successionism. So, napakayaman ng scriptures, pupunta tayo sa authority ng scriptures, at ating siyasatin maingat ang hindi nagbabago o pabago-bagong marka ng katotohanan tungkol sa iglesia. So yung marks o palatandaan will serve as a guide. So, guide yun upang hindi tayo mailigaw ng ibang mga nag-aangkin na sila daw ang tunay na iglesia. Okay, gamitin natin yung Belgic, isang Reformed Confession. Ang tawag ay Belgic Confession of Faith, Article 29, Paragraph 2. Dito mababasa natin yung tinatawag na marka. Ayon sa mga ninuno nating reformers na nagsumulat itong Belgic Confession of Faith. Ito ang sabi, the true church can be recognized if it has the following marks. The church engaged in the pure preaching of the gospel. So may preaching of the gospel. It makes use the pure administration of the sacrament as Christ instituted them. Ano yun? Baptism and Lord's table. It's practiced church discipline for correcting faults. In short, it governed itself according to the pure word of God, rejecting all things contrary to it and holding Jesus Christ as the only head. By these marks, one can be assured of recognizing the true church, and no one ought to be separated from it. Church can be recognized, na doble na po ano. So sa Tagalog, ganito yung sinasabi. Saglit lang ha. Ang mga palatandaan kung paano makikilala ang tunay na church ay ito. Kung ang dalisay na aral ng Ebanghelyo ay ipinapangaral dito, una, kung pinananatili nila ang malinis na pagpapatupad ng mga sakramentong inutos ni Kristo, two sacraments, Lord's table o Lord's Supper and baptism. Kung pinapatupad ang pagdidisiplina ng iglesia sa pagpaparusa sa kasalanan, so church discipline. Sa makatuwid ko ang lahat ng bagay ay pinangangasiwaan ayon sa dalisay na salita ng Diyos, ang lahat ay ng katuruan hindi umaayon dito ay tinatanggihan. At si Jesucristo ang tanging kinikilalang Pangulo ng Iglesia. Sa pamamagitan ng mga ito ay makikilala ang tunay na iglesia kung saan walang karapatan ng sino mang tao na ihiwalay ang kanyang sarili. So that is according to the Belgic Confession of Faith. No? Napakaganda ng pagkakasabi dito. Now, let us look at the primary and sustaining marks. O kaya pwede rin natin tawagin na the essential marks and maintaining marks. Let's go to the primary marks. The primary marks is the gospel. So Galatians 1, tignan natin sinabi dito ni Paul sa Galatians 1:7-8. Ang sabi ni Paul dito, not that there is another one, but there are some who trouble you and want to disturb the gospel of Christ. But even if we, or an angel from heaven, should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him
a curse. Actually, ganun din makikita natin yan sa verse 9 eh. Sa Tagalog, ganito ang sinabi, inulit lang eh, no? Gaya ng aming sinabi nung una at muli kong sinasabi ngayon, kung sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo ng iba kaysa inyong tinanggap, ay hayaan siyang sumpain. So, the true gospel is the foremost marks of the church must possess. Tatanungin natin, kapag tayo pupunta sa isang church, ang una mong titignan, hindi kung maganda ba yung church o maraming tao o kaya ay maganda yung sound system o kaya naman maliit lang. Ang una mong titignan at papansinin, meron bang gospel dito? Pinipreach pa talaga dito yung gospel. Kaya nga, ang unang tatak o marka, ang tunay na ebanghelyo, yun ang pinakaunang marka na dapat taglayin ng isang church. Kung ano talaga ang nilalamang mensahe na pinapangaral sa pulpito, kung ito ba'y tungkol sa ikalawang Adan, the second federal head, kung meron bang kapangyarihan ba na tinatagla yung pangangaral ng ebanghelyo, meron bang pinapangaral tungkol sa buhay na walang hanggan, yung kapangyarihan ng ebanghelyo, hindi ba ito magagapos? At kung nagtuturo ba ng katungkol sa ebanghelyo ng Trinidad? So sinabi yan ni Paul, kung merong nagtuturo, cause trouble by distorting the true gospel of Christ, sabi ni Pablo, sumpain sila. Napaka-strong ng words na yon ni Paul. Kaya nga, ang isang iglesia na iglesia ng Panginoong Jesucristo, ang pangunahing marka ay ang tapat na pangangaral ng Ebanghelyo. There should be a preaching, the true preaching of the word, of the gospel of the Lord Jesus Christ. Kung wala ng gospel proclamation sa isang church, kahit gaano pa yung kalaki, yan ay nasa ilalim ng sumpa. Nakakapangilabot yun. Susumpain ng Panginoon o nasa sumpa ng Panginoon. Sa ating panahon, ang mga marka na lagi nating inaangkin, naririnig na inaangkin ng marami ay ABCD. Ano ba yung ABCD? ABCD. Hindi attendance. It is not true, just because many people come, tunay na yan ng church. Kiniklaim ng Iglesia ni Cristo, sabi nila, marami kami. So kami ay tunay na church. Pangalawa, not in B or building. Hindi yan palakihan ng magagandang building o cathedral. Hindi na tayo mananalo sa kanila kung ang labanan ay palakihan ng building, pagandahan ng building. So, kaya lang, ayon sa nilecture kanina ni Pastor Roel, ang church ay hindi physical structure. Ang church ay tao, tayo, na tinawag, na tinubos ni Cristo. Then, letter C, not in C for collection or cash. Sa kanila, pag sinabi nilang church, maraming pumapasok na pera. So, ang sukatan ay financial resources or wealth. Ganun daw. Pag marami ng pera ang church, tunay na church na yun. Kapalungkot, ano? Not in D for denomination, not because one belongs to a large group or an old religious denomination, church na sila. Kaya raw sila church, binigyan sila ng certificate ng isang denomination na dinideclare na sila ay tunay na church. So ang marka, ano yung pangunahing marka? The primary marks, gospel proclamation. Gospel. Ang marka ng Ebanghelyo ay patutuo na ang isang iglesia ay tunay.
May taglay itong natatanging mensahe. Merong tinatawan na tagapamagitan si Jesucristo sa Ama. May taglay na kapangyarihang nagpapalaya. Ang Ebanghelyo ay Ebanghelyong nagpapalaya. Hindi gumagapos. Pinalalaya ang sinuman sa kasalanan. Yun ang Ebanghelyo. Mayroong liwanag ng buhay na walang hanggan. Meron kang lakas na hindi may gagapos. Alam niyo kung ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay naigapos, hindi na sana yan dumating sa ating panahon ngayon. Kung napipigilan ang Ebanghelyo, wala sana ang Ebanghelyo, walang proclamation of the Word of God ngayon. So, ang una, the primary marks, gospel teaching. Pangalawa, second marks, apostles teaching o sound doctrine. Apostles teaching. Sabi ng iba, Pastor, mas maganda kung merong apostol tayo sa church. Kasi para maging tunay tayong church, kailangan may apostol. Ang problema ngayon, wala nang apostol ngayon, patay na sila. Yung biblical apostles. So ang karamihan ng mga apostol ngayon, mga self-proclaimed apostles. So karamihan yan, ganyan. Kasi nga, naniniwala sila, dapat may apostles para merong apostles teaching. Kaya lang, mga kapatid, nakalulungkot yun, no? So, mga kapatid, sa pananampalataya, tingnan natin yung sinasabi ng Acts chapter 2, verse 42. Sabi ng Acts chapter 2, verse 42. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. So the first thing mentioned is his steadfast commitment to the apostles' teaching. Kaso, nasa na ngayon yung mga apostles? Wala nang eyewitness. Paano natin masasabi na yung ating pagtuturo sa ating iglesia ay apostles' teaching? Mga kapatid, huwag tayong malungkot kahit wala tayong apostol na nakatayo sa inyong harapan. Sapagkat yung tinutukoy na apostles' teaching ngayon ay written word. Written word na. Yan yung apostles' teaching. Sinulat ni Mateo, apostles' teaching yan. Sinulat na ni John, apostles' teaching yan. Ni Mark, ni Luke. Sinulat ni Paul, apostles' teaching yan. So hindi natin kailangan ng isang buhay na nag-aangking apostol para masabi natin na tayo ay tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia ay unang marka, preaching of the word. Pangalawa, apostles' teaching. So, ang kanilang mga ipinangangaral at isinulat ay isang first-hand na kanilang narinig, nakita, napagmasdan, nahipo ng kanilang mga kamay. 1 John chapter 1, verse 1 to 3. Sabi ni John yan, nahipo, nakita. At yun ay sinulat nila. Pagtotoo nila. That is apostles' teaching. So hindi tayo naniniwala sa mga apostol daw na nanaginip sila, nakakita ng pangitain, at sabi, salita daw ng Diyos yun. Na umakyat sa langit, nakausap nila ang Diyos, pagbaba nila dito sa lupa, sila na yung apostol, sila na yung propeta, pero nakakalungkot, hindi nga totoo. So sa paglipas ng panahon, ang katuruan ng mga apostol ay inilagay sa mga creeds and confession. Kaya meron tayong creeds, meron tayong mga confession para maging pampublikong pagpapayag ng nagkakaisang katuruan. So meron tayong sound doctrine.
Kaya nga mga kapatid sa pananampalataya, katulad ninyo sa God's Covenant, sinisikap natin na ang iglesia ay maging confessional. So sa aking panahon ngayon, kami dito sa Reform Life, kayo, tinititigan natin yung 1689 Baptist Confession of Faith. So yun yung pag sinabing, anong Confession of Faith ninyo? So 1689 Baptist Confession of Faith. Titignan din natin yan sa mga susunod nating conference ngayon. So yung creeds and confession help guide and guard faith against false and deceptive teacher. So merong confession of faith. Now let's look the Matthew 28 verse 20. Sabi ng Panginoong Hesus dito, kausap niya yung mga alagad niya rito, sabi niya rito, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. So pagkatapos silang mabautismohan, pagkatapos silang maging disciples, ang susunod, sabi ng verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you. Kaya nga ang ministeryo sa loob ng iglesia, mga kapatid, pangunahing dalawa. Preaching and teaching. Hindi dancing, hindi sayawan, hindi dramahan, hindi entertainment. Preaching and teaching. So yan yung primary na dapat makita sa loob ng iglesia. Merong patuloy na pag-aaral at pangangaral. Siyempre, bukod dyan, yung pangalawa ay yung prayer. No? So, sa mga tuwid, yung tinatawag na apostles' teaching nang galing mismo sa ating Panginoong Hesus at isinulat sa bagong tipan. So, yun. Our Lord Jesus Christ commanded that disciples not only to be taught to hear, but also to follow and practice what He commanded. So napakabuti ng Panginoon kasi hindi mahirap, hindi pahirapan na maunawaan ang mga katotohanan sa salita ng Diyos. Ang kailangan lang natin talaga ay magsikap, basahin, saliksikin at sundin ang mga katuruan ng Panginoon. Okay? So wag maging bulag at bingi sa pinaka-persona ng katotohanan ng anak ng Diyos. Ngunit ang mga mistulang bulag at bingi sa katotohanan espiritual ay nagmamagaling naman sa mga likong aral at husay sa pagdidebate. So, ang dami niyan sa panahon natin ngayon. So ano ang dapat nating nararapat sundan na mga wastong aral? Sa 2 Timothy 1:13, the Bible says, sundan mo ang huwaran ng mga wastong salita na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Sa Tagalog, ang sabi, wastong salita. Maganda sa English sabi rito, follow the pattern of the sound words that you may have heard from me, in the faith and love that are in Jesus Christ. So Paul advised Timothy in his letter concerning the work of a church ministry, especially in faithful preaching and teaching of the Word of God, na narinig niya kay Paul. So pinapayuhan ni Apostol Paul, sa sulat, Apostles' teaching, sa mga gawaing pagministeryo sa iglesia, yung tapat na pangangaral at pagtuturo. Ang tawag ni Paul dito, sound words. Mga wastong aral.
mga wastong aral bilang huwaran ng pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo. Thus, sound words ought to be seen as a pattern of faith and love. They are the teaching of Christ that sanctify believers on their ongoing transformation, yung buhay nila na patuloy na binabago ng pananampalataya. Si Paul, sinulat naman niya kay Timothy, kay Titus ganito, Titus 2:1. But as for you, teach what accords with sound doctrine. Ang sabi ni Paul ay angkop na mahusay na aral, sound doctrine. Nakakalungkot, sabi ng marami, hindi na natin kailangan ng doctrine o theology. But basta Jesus is love. Ayos na yun. God is love. Ayaw nila ng doctrine. Ayaw nila ng theology. Pero pag sinabi mong God is love or Jesus is the way, the truth, and the life, that's already theology. Doctrine na yun. Kaya hindi nila kuminsan naiisip, ano ba yung sinasabi pa talaga nila? To Titus, like Timothy, Paul advised speaking what is fitting for sound doctrines. This apply to dealing with older men, older women, young men, and slave. Tignan naman natin yung 2 John 1:9 to 10. Tignan natin yung letter ni John para sa kanyang mga sinulatan. Ang sabi ng verse 9, everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ does not have God. So, yun ang sinabi ni John, the teaching of Christ. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greetings. So, kung meron daw sino man na hindi pinangahawakan yung aral, dumating sa atin, hindi dala ang aral na ito, huwag din yung tanggapin sa inyong bahay at huwag din yung siyang batiin. Yun ang sabi ni John. Very strict yung warning niya. If anyone say they are a Christian, no, maraming ganyan, prophet of God, apostles of Christ, teachers of the scriptures, pastor, bishop of the church, o kaya believer, o kaya anghel. Pero iba naman yung dalang turo, wag nung tanggapin, wag nating tanggapin. Isang popular na kilalang false church o false teacher sa ating panahon, ang Iglesia ni Cristo. Kapag nagpunta kayo dito sa Quezon City, makita niyo yung malapalasyong simbahan nila. Grabe, sa ganda. Ano ang turo nila? Ang turo nila, si Jesu Cristo ay tao. Tao lang. So, hindi siya Diyos. So, different teaching. Mabuti pa si Manalo, anghel. So, mas sikat si Manalo sa kanila. Sa ibang mga sa Davao, siguro narinig nyo na, no? Meron doong hinuli, ngayon ay nakakulong. So, appointed son of God. So, different teaching. Ang nakakalungkot, yung mga nagkiklaim sa ating panahon na mga Christian churches pero hindi naniniwala sa sound teaching. So, mahalagang merong creeds and confession. Sapagkat our creeds and confession of faith are the very first spans of our faith. Bakod yan
So, kapag nakakarinig tayo ng mga maling aral, yung bakod na yon ang protection natin. So, the greatest contribution to the history of the church by the faithful early leaders of the church, itong ating creeds and confession. The writing can be followed by the next generation and examined to see if they conform to the truth of the scriptures. Kaya nga ang church kailangan merong confession of faith, merong creeds, merong covenant. So yun yung ating tinitignan at pinapanalangin. So hindi yung mga taong nagsasabing Christian sila, ayaw nila ng commitment sa church, hindi nila alam kung anong church talaga. Narinig nila siguro yung gospel, pero nakiklaim na sila na sila believers because they repeated the prayer. Yung dictated prayer, sumunod sila doon. At kiniklaim na nila, they are Christians, pero ayaw nilang ng church membership, ayaw nilang maging part ng isang local church. Ano yun? Ligaw pa rin sila. Hindi nila alam na kailangan maging part sila ng body of Christ, maging part sila ng sambahayan ni Kristo, maging bahagi sila ng kawan ni Kristo, maging bahagi sila ng bride of Christ. Ganon ang isang iglesia. So today there are more books on theology, doctrines, ministry, mission, written by faithful Christian na pwede nating gamitin. So, the unity of thought and heart can be seen according to the light of the Word of God and the Holy Spirit. Ito, payong pastor, pag kayo ay nagre-research ng ilang mga bagay, siguro better sa Google or nagtatype kayo ng isang topic o sa isang passages. Sabi ko to sa mga church member din, basta, wag lang basta, halimbawa, itatype nyo, baptism. Nilalabas doon sa Google, ang dami, sa AI, ang dami, baptism lalabas, malilito kayo kasi maraming mga sumusulat yan at nagko-contribute yan. Iba-ibang school of thoughts about baptism. So better, kapag naglagay kayo, halimbawa, Reform view on baptism, or reform view on church doctrine, or reform view on soteriology or Christology. Lagyan nyo nun, reform view. So, para ang lalabas talaga doon, yung mga contributor galing sa mga reformers o sa mga reform preachers, sila Paul Washer, sila tawag dito, yung mga namatay na, sila John MacArthur, sila R.C. Sproul, so Buddy Bockham. So, tapos yung mga reformers nung 16th century. So, marami silang mga writings. Ang maganda doon, pag binasa mo yan, mababalikan mo lagi yung mga sinulat nila. Okay? Now, itong 1 John chapter 2 verse 22 to 24. Ano sabi ni John dito? Sabi niya, who is the liar but who deny that Jesus is the Christ? This is the Antichrist who deny the Father and the Son, and no one who denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also. That what you heard from the beginning abide in you. If what you heard from the beginning abide in you, then you too will abide in the Son and in the Father. So sino raw ang sinungaling, kundi yung nagkakaila na si Jesus ang siyang Kristo. At ang sabi, ito ang Antikristo ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Okay, so according to Apostles John, to identify of a liar is revealed by denial that Jesus is the Christ. So John identifies such individual as the Antichrist. Those who deny both the Father and the Son.
So sinabi niya, manatili sa kanila ang unang narinig, buhat pa ng pasimula. Ito ang mga aral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo at kanyang mga dakilang gawa. So ang tawag natin diyan, Apostles' Teaching. So consequently, adhering to the Apostles' Teaching is the primary indicator that one will remain in the Son and in the Father. So therefore, as believers, we must remain steadfast in sound doctrine, excellent doctrine o sound teaching. So anong gagawin natin? We should examine this with utmost sincerity and diligence, guided by the light of God's Word and the Holy Spirit. Mga kapatid, wastong salita, wastong aral ang sinasabi. So any perverted teaching stand in opposition to the true doctrine of Christ and the person of Christ. So it demonstrates disrespect and fail to glorify God. So ang dami niyan ngayon sa panahon natin, yung anumang tiwaling katuruan ay laban sa tamang aral ni Kristo. So magpatuloy tayo na lumago at sa pagkakilala sa katotohanan patungkol sa Panginoong Jesucristo. So ano yung two fundamental na pangunahing marka? Preaching of the Word, of the Gospel, and the sound teaching. So abiding in the Gospel is the primary mark. As the church that deviates from the initial Gospel heard and embraces distorted one is considered foolish, hangal. Tinatawag ni Paul na mga hangal. Kayong mga foolish Galatians. Sabi ni Paul yun. Alam niyo, nung sinulatan ni Paul ang mga taga-Galatians, so pinakilala lang niya kung sino siya. Pagkatapos noon, sinermon na niya agad itong mga taga-Galatian. Sabi na, kahit bilis nilang lumayo o tumalikod. Kaya ang tawag sa kanila ni Paul ay mga hangal na mga taga-Galatia. Naniwala sa ibang baloktot na gospel. So ano yung essential marks o primary marks ng gospel? Preaching of the gospel, primary marks of the true church, preaching of the gospel, and sound teaching or doctrines. Pangatlo, punta tayo sa maintaining marks of a true church. Church discipline. Pagpapanatiling marka. Alam naman natin na paramount, napaka-importante nito in a value setting. Kahit saan merong disiplina, sa school, sa office, sa mga kumpanya, sa gobyerno, sa barangay, sa national government, sa mga sports competition, merong sa tournament, may discipline. Importante ito. Sa bahay, may discipline din. Ngayon, pag pumunta ka sa isang church, wala silang church discipline, teka muna, alarming na yon, di ba? Bakit wala? So meron talaga dapat, kung ang mga nabanggit ko ay meron silang napaka-importante in a value setting, yung disiplina, ganun din dapat sa church. One of the primary objective of church discipline is restoration, meaning the return of anyone who has strayed to their former sound spiritual state. So, purpose niyan, ibalik ang sino man sa maayos na dati niyang kalagayan spiritual. Ito, mabilis nating tignan. Ito ay laging nababasa ng marami, pero hindi na himay-himay kung paano ina-apply yung ganitong church
church discipline. Church discipline. Matthew 18:15 to 29. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listen to you, you have gained your brother. Okay. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every church may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, I say to you, if 2 of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Ito, pakinggan nyo muna to mga kapatid. Itong verse 18, truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Ginagamit ng maraming charismatic and Pentecostal group ito eh. Ginagamit nila ito sa pagtatali at pagpapakawala sa Diablo eh, yung binding and loosing doctrine nila. Ay, di ba? I bind you in the name of Jesus. Mga ganyang mga practices na tiniklaim ng marami, tinatalian nila yung Diablo. Mga kapatid, ang context po nito hindi binding and loosing ng Diablo o spirit o evil spirit. Church discipline ho yun. Tungkol po yun sa pagdidisiplina sa kapatid na nakagawa ng kasalanan. Hindi po tungkol sa binding and loosing ng Diablo. So in this teaching of the Lord Jesus Christ, we can discern a 5-step process for addressing matter of discipline. Tignan natin yung 5 hakbang dito sa usapin ng pagdidisiplina. Sa verse 15, may makikita tayo, go and tell him his fault between you and him alone. So, verse 15 nun, tingnan nyo mabuti. Anong sabi? Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid. So, ikaw, yung kapatid mo sa church, nagkasala sa iyo, ang una mong gagawin, pumarong ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. O kayong dalawa muna. Ang nangyayari kasi, kapag yung kapatid, nagkasala laban sa iyo, masama ang loob mo, ang una mong ginagawa, kinukwento mo sa iba. Kinukwento mo sa iba kasi masama ang loob mo, naghahanap ka ng kakampi. O kaya, sinasabi mo agad sa church. Ang unang step, hindi po yun. Ang unang step, sabi rito, pumarong ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. So, yun yung first step. Malinaw po, no? So, sabi ng second step, kung hindi kayo magkaintindihan sa first step, halimbawa, sabi mo sa kanya, brother, masama loob ko sa'yo eh. Kasi ganito, ganyan, ganyan. Kapag yung brother sabihin sa'yo, ay, brother, ay, pasensya ka na, hindi ko talaga sinasadya. Pasensya ka na talaga, I'm sorry, forgive me. O di nagkaayos kayo. So hindi mo na kailangan ipagsabi sa iba at sa buong iglesia. Pero kung hindi kayo mag-ayos, bawa nilapitan mo, Brad, masama loob ko sa iyo, nasaktan ako kasi ganito yung ginawa mo. Tapos sasabihin sa iyo, bahala ka dyan. Diba? Bahala ka sa buhay mo. O di away na kayo, sabong na yan, diba? So, ang gagawin mo ngayon, sabi rito nga, but if he does not listen, take one or two others among you. So kumuha ka na ng witness. Hindi mo na buong church. Kayo muna, yung hindi yung dahil kakakampi siya sa'yo. Hindi. Dahil matured enough na umintindi ng sigalot. So,
pwedeng si pastor, pero ang hirap naman kung lagi si pastor ang tatawagin nyo. No? Hindi lang yan puputi ang buhok. Talagang mabilis tumanda. No? Naalala ko tuloy yung aking mga experience in the past. But anyway, kung hindi kayo magkaintindihan, sabi ng scripture, sabi ng Panginoon, tumawag ka pa ng isa o dalawa. So kung isa, dalawa, ibig sabihin, tatlo kayo o apat kayo. Di ba? Kung hindi siya makinig, magsama ka pa ng isa o tatlong saksi. O second step, punta ka ngayon, halimbawa, hindi na tayo intindihan, hindi ginalang yung dalawang saksi. Sasabihin nung kapatid na nagkasala, kumukuha ka pa ng kakampi, ng attorney, So, mukhang mahirap talaga. Kasi ayaw makinig eh. So, para bang ayaw niya nung may pride din yung kapatid na hindi tumatanggap ng pagkakamali. Ang sabi sa pangatlong hakbang, sabi rito, if he refuses to listen to them, tell it to the church. So, doon niyo palang, sasabihin sa iglesia. Alam niyo, sa experience namin, sa Reformed Life, pag nagkakaroon kami ng church discipline at umaabot na doon sa kailangan pag-usapan na sa buong iglesia, hindi po masaya. Hindi po masaya. Napakalungkot ng buong iglesia kapag merong nadidisiplina. So, sa karanasan po namin, ginawa na namin ang lahat ng bagay para ma-restore siya, pero inaway pa niya ang buong iglesia. So, if he refuses to listen even to the church, let him to be as a Gentile or a tax collector. So, kung ayaw niyang pakinggan, maging iglesia, itulog mo siyang Gentile. At ang sabi dito, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose. This represents the final step of excommunication to the church membership. So, excommunicado na. So, ganun po. Kaya nga tatalakayin natin, paano ba maging member ng church? At ano ba yung mga steps para maging member ng isang church? Kasi kung lahat automatic member ng church, ang church kasi ay composed of disciples, di ba? Converted disciples. Malinaw yung kanyang pagiging Kristiyano. So hindi pwedeng, kumbaga sa ay tupa ng Panginoon. Mahirap kapag merong naligaw na nakalusot na kambing. Ang gagawin ng kambing, susuwagin niya ang mga tupa, pati leader, manunuwag yan. So, kaya nga ang church ay kawan. Hindi kawan ng mga kambing. Hindi kawan ng tupa at kambing. Dapat kawan ng tupa. Pagdating ng Panginoon, yung kambing ay ilalagay ng Panginoon sa kaparusahan. Ang sabi ng iba, Pastor, pwede na rin daw kahit kambing sa loob ng church. Kasi nagagatasan naman daw. Nagtatides and offering naman daw. Kaya pwede na yan. No, hayaan na natin dyan. No? Pagagalitan tayo ng Panginoong Jesucristo. Kasi hinahayaan natin na merong kambing sa loob ng church. Kailangan merong church discipline. Kasi kung walang church discipline, hindi mo ma-identify talaga. Kasi kung ayaw niya magpa-disiplina, baka hindi nga talaga siya tupa. So, kambing. Ang hirap nun, ano? Madaling tatanda at magkakasakit ang mga pastor sa iglesia kapag nagpapastor ng mga kambing. No? Okay, Titus 2:15, sabi ng salita ng Diyos kay Titus, sulat ni Paul, declare these things, exhort and rebuke with all authority, and let no one disregard you.
So, yun ang sabi ni Paul sa mga itinilagang elder of sa leadership sa church, ang mga pastor, the authority within the church, vested in those in leadership. Ano yon? Includes the function of rebuking. So, hindi lang preaching. Kaya nga kami, mga kapatid sa iglesia, ang mga pastor, talagang hindi ho namin personal kami na mag-rebuke sa pulpito. Kung ano yung sinasabi ng scriptures, sinasabing may kapangyarihan yun. Because that is the word of God. Ano pang sabi ni Paul kay Titus sa 3:9-11, sabi, but avoid foolish controversy, genealogies, dissension, quarrels about the law, or they are unprofitable and worthless. So, ngayon, usong-uso dito sa Pilipinas yung politika, pati mga pastor nakikisawsaw. Akala ko tuwing election lang eh. No? Nakakalungkot. Pinaghahalo na ng mga pastor ang iglesia at ang usaping politika. So, as for a person who stir up division after warning him once, sabi, and then twice, have nothing more to do with him, knowing that such a person is right and simple, he is self-condemned. So apostles Paul advised Titus on a matter to avoid his ministry within the church. So the one of which is a person who creates division. So, kaya nga ganito mga kapatid, sa loob ng church, meron tayong covenant members at sa church, meron tayong attendees. So, kapag matter of the church life, yung covenant members na nakipag-covenant sa isa't isa bilang isang church, sila yung may karapatan. Yung mga attendees na ayaw naman magpa-undergo ng membership, ayaw ng covenant, tapos gusto makialam sa life ng church, hindi yung pinapahintulutan. Kasi nga, wala naman silang relationship sa church eh. Attendees, yes. Nakikipag-fellowship, kumakain sa preaching ng pastor. Pero in a matter of making decision o yung life ng church, dapat within the covenant member. Kaya sabi ni Paul kay Titus, such individuals should be rebuked once and then the second time. If they still refuse to be corrected, they should be avoided. Ngayon, ginawa ba yan ng Panginoon yung pagdidisiplina sa iglesia? Meron. Tignan natin yung mga disiplinang tinutukoy dito. Sabi sa churches in Asia Minor na tumanggap ng correction or discipline ng Panginoon. Makikita natin yan sa Book of Revelation. Among the 7 churches, only 2 did not receive correction. At kung babasahin mo yung church in Smyrna at church in Philadelphia, lalo na yung church sa Smyrna, hindi mo gugustuhin maging miyembro kasi ang hirap ng church na yun eh. Tapos under persecution pa sila. Pero itong mga churches na ito, na kidorek ng Panginoon, tignan natin, ano ba yung mga sinabi ng Panginoon dito bilang disiplina sa kanila. So, Revelation chapter 2. Revelation chapter 2, 1-7, pero basahin ko lang yung verse 4-5. Ang sabi ng verse 4-5, Church in Ephesus, but I have this against you, that you have abandoned your love, abandoned the love you had at first. Remember, therefore, from where you have fallen, repent, and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Ano yung sabi ng Panginoon sa kanila?
iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Alam mo itong church na ito sa Ephesus, matatalino itong mga to eh. Alam nila kapag post-teacher o post-prophet yung dumarating sa kanila, matalino sila. Pero dahil sa kanilang galing sa theology naman, lumamig. Iniwan nila yung unang pag-ibig. At ang sabi sa kanila ng Panginoon, pinagsisisi sila. Magsisi ka at gawin mo ang lahat ng ginawa mo nung una. Diba? Kung hindi darating ako sa iyo, aalisin ko sa iyo ang iyong ilawan. Mula sa kinalalagyan mo. So yung kanilang pagiging iglesia that symbolize yung ilawan, pag inalis ng Panginoon yun, kahit napakagaling nila sa anumang mga debate o doktrina, pero pag wala na yung ilawan, hindi na sila church. Okay, church in Pergamo. But I have few things against you. You have some there who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the son of Israel, so that they might eat food sacrificed to idol, practices sexual immorality. So also you have some who hold the teaching of Nicolaitans, therefore repent. If not, I will come to you soon and war against them with the sword of the word. So, itong Pergamo Church, sabi, may ilang bagay akong laban sa'yo. Ano yun? Tingnan niyo mabuti ha. Meron ilan diyan sumusunod sa aral ni Balaam na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel. At gayon din naman, merong ilan na tumusunod sa aral ng mga Nicolaitans. So may mga post-teaching na doon. May post-teacher na. Sabi ng Panginoon sa kanila, magsisi ka, at kung hindi, madali akong darating sa iyo. Didigmain sila ng Panginoon ng tabak ng kanyang bibig. So, church in Thyatira, sabi ng Panginoon, I have this against you that you have tolerated that woman Jezebel, yan na, who calls herself a prophetess, and is teaching and seducing my servant to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. I gave her time to repent, but she refuses to repent to her sexual immorality. Behold, I will throw her onto a sick bed, and those who commit adultery with her I will throw into a great tribulation unless they repent of her word. So, matindi rin ito, no? Turo ni Jezebel. Church in Sardis. Ito naman, ginigising ng Panginoon. Sabi, wake up and strengthen what remain and is about to die. So malapit nang mamatay. For I have not found your words complete in the sight of my God. Remember then what you have received and heard, and keep it and repent. If you will not wake up, church na tutulog-tulog, I will come and like a thief, and you will not know what or I will come against you. So, inigising sila sapagkat yung hindi natagpo ang ganap ang kanilang mga gawa sa harapan ng Diyos. And then, Laodicea, I know your works, you are neither cold or hot. Would that you were either cold or hot. So, because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Dudura sila ng Panginoon. Ito tingnan niyo mabuti ha. For you say, I am rich. Mayaman na church to. I have prospered and I need nothing. Not realizing that you were wretched, pitiable, poor, blind, naked. I counsel you to buy from me gold refined by fire, so that you might be rich. Itong church na ito, mayaman daw sila, pero sa mata ng Panginoon, poor sila. And white garments so that you might clothe yourself, that the shame of your nakedness may not be seen, and sun to anoint your eyes so that you may see. Those whom I love, I reprove and discipline to be jealous and repent.
So ano sila? Lukewarm. Susuka sila ng Panginoon. So if church neglects, fail to practice biblical discipline, they are forgetting to maintain the march of holiness of a true church. Over time, the church will begin to conform to worldly standard. So, pag hindi nagpa-practice ang church ng church discipline, hinahayaan lang nila, over time, church will begin to conform to worldly standard. Yan, unti-unti na yan. Naalala ko nung araw, when we kung pag-uusapan natin yung regulatory principles of worship, nung araw, wala ang banda-banda, ngayon may banda na. Diba? Tapos, walang dancing light. Ngayon may mga dancing light na. Tapos, para maging mukhang langit pa, nilagyan pa ng pag machine. Kasi may usok yun no? Para pag lumabas yung usok, para sila nasa langit-langitan. So, ganun na ang nangyayari. Worldly na yung church. Sa paraan ng pagsamba. Ano kaya yung pamumuhay pa nila? So, consequently, the Lord Jesus will remove their lampstand, wars against them with the sword of his mouth, cast them into great tribulation, and they will need to awaken, or he will spew them out of his mouth. Tutuwa sila ng Panginoon. Kaya mga kapatid, the sentence of excommunication will only be pronounced. Kasi kung ginamit na natin lahat ang paraan ng pagdidisiplina, sinabihan na natin, tapos sasabihin natin, excommunicate na ngayon, ipopronounce yun after all appropriate biblical procedure have been followed. Kasi ang hirap mag-excommunicate. Kasi kung mag-excommunicate tayo ng member ng church, pero believer talaga pala, masyado lang nagmamadali tayo sa excommunication. So napakasakit din kasi kapatiran yun kapamilya, kakakawan, kasambahay natin sa Panginoon. Pero kung yan naman ay talagang campaign, nanunuwag na, sinusuwag tayong lahat, ay huwag tayo mag-inayang mag-excommunicate sa Kanya. Although, maaaring matagal na natin siyang nakasama, yung pala nagtatago lang sa Kanyang talagang kulay, meron palang ibang agenda o intention. So, pero we always exercise grace. No? Pero pag obvious na, mga kapatid, huwag din manghinayang na maghatol ng excommunication. Kasi ang Panginoong Hesus nag-warning, nabasa natin yung mga warning niya. Kung hindi mag-repent, di ba, alisin ang ilawan. Kung hindi mag-repent, isusuka ng Panginoon. So ginigising ng Panginoon. No? Didigmain sila ng Panginoon. So, amen. So, next, pagpapanatiling marka ng tamang pagsasagawa ng Lord's Table. So, malapit na tayo matapos. Pasensya na kung medyo mahaba-haba pala to, no? So, pagsasagawa ng Lord's Table. So, sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 11, verse 17 and 20 and 29, ganito sabi ni Paul, when you came together, it is not the Lord's Supper that you eat. Tignan nyo when you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. Dadalo sila sa pagtitipon, nasa isip nila, Lord's Supper yung ginagawa nila. Pero sabi ni Paul, hindi Lord's Supper yan. Bakit? Sabi dito, for in eating, each one goes ahead with his own meal. Kanya-kanyang baon, tapos yung baon niya, kain na siya, una na siyang kumain. So, the one goes hungry, so hindi sama-samang pagkain, Another gets drunk. So, ginagawang inuman. So, napaka-problematic naman itong Corinthian church na to, no? Sabi ni Paul, what? Do you not have
houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. When you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. For in eating, each one goes ahead with his own meal. Di ba? So, pag nakakatipon sila, hindi upang kainin ang hapunan ng Panginoon. Yun ang nakakalungkot dito. Meron palang ganun na nasa isip nila, Lord's Supper, pero hindi pala Lord's Supper yung ginagawa nila. So, tinuwid sila ng Panginoon. Alam mo, mapagbiyaya talaga itong sulat ni Paul. Tingnan nyo mabuti Sabi ni Paul sa mga unang verses, hindi Lord's Supper yung ginagawa ninyo. Hindi yan Lord's Supper. Tapos, sinundan niya sa verse 23, tinuruan sila ni Paul kung ano yung dapat sa Lord's Supper. Sabi ni Paul dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito para sa pag-aalaala sa akin. Nakita niyo ba yung gaano kababang loob ni Paul? Kasi yung unang mga talata, parang galit siya, di ba? Pinagkagalitan niya yung mga Corinthian believer nito na some were hungry and other were drunk. Wala ba kayong bahay? Parang sinasabi ni Paul yun. Tapos nagbago siya ng tono, no? Sabi ni Paul, verse 23, verse 24, verse 25, verse 26. Ngayon din naman paraan, kinuha niya ang kopa. Pagkatapos magapunan, sinabi niya, ang kopang ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Nakita niyo yung tono ng kanyang, paano niya sinasabi ito? Gawin niyo ito tuwing kayo iinom ito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay nito at inuman ang kopa, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So, tapos pagdating ng verse 27, tingnan niyo yung thought ni Paul. Sabi dito ni Paul sa verse 27, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. And in verse 28, challenge ni Paul sila, sabi, siya sa atin ninyo ang inyong sarili, saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan at kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. So whoever partakes in an unworthy manner is guilty concerning the body and the blood of Jesus. So to avoid judgment upon oneself, it is necessary to first examine oneself before eating the bread and drinking the wine. Alam nyo, yung proper observance ng Lord's Table, nagme-maintain ito ng holiness ng church. Kaya nga, dapat merong maayos na pagsasagawa ng Lord's Table. This is a meaningful occasion of a covenant where each member undertakes self-examination in relation to the body and the blood of Jesus. Alam niyo yung moment na bago kayo mag-partake ng Lord's Table, search mo talaga yung heart mo, no? Sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, ako ay nagkasala o kaya unworthy ka. Panginoon, I'm unworthy. So, humingi ka ng mercy sa Kanya. At tulungan ka niya, di ba? Then, before you partake. So, nandun yung grace.
ng Panginoon. Nandun yung grace ng Panginoon. Okay? Pang-lima, pagpapanatiling marka ng tunay believer's baptism. So, Matthew 28:19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, the Great Commission given by the Lord Jesus Christ direct us toward believers' baptism. Mga kapatid, believers' baptism po hindi po infant baptism. So, pag naging disciples na, tumanggap ng Ebanghelyo, ang susunod na marka na siya ay Kristiyano, believers baptism. So believers, dapat siya. If the church fails to exercise diligence in baptizing individual, it will lead to significant problem over time. Ano yun? Yung mga infant baptism, di ba, binaptize, bata pa lang, lumaki sa church, hindi naman converted. Tapos, dahil lumaki sa church, nabaptize, pinapalagay na ngayon ng iba na, pwede ng leader yan. O kuminsan naman, pinagpipreach na. At kuminsan naman, naging pastor na. Ano nangyari? Yung church, hindi na nagiging true church, di ba? Baptismal is the initial marks of discipleship. And if it's not administered with care, the number of the church members who are not genuine believers will increase. Hindi yan napapansin ng marami. Yung mga nagpa-practice ng infant baptism. So, in time, the church will cease to be a church of those added by the Lord Jesus Christ as His disciple. So instead, it will become church of those added solely through baptism. Nadadagdag lang sila sa church kasi napabaptize sila, pero hindi naman talaga sila inad ng Panginoon, di ba? Hindi ang Panginoon nagdagdag sa kanila. Kaya nabanggit ko yung infant or child baptism. This is a form of baptism not taught in the scriptures. So, yung mga pagpapanatiling martayan, kailangan yan upang maiwasan ang mga bagay na maaaring makadamit sa buhay ng iglesia paglipas ng mga panahon. So, maaaring ang kabanalan, mananatili ang kabanalan, katwiran, katotohanan sa iglesia kung ang bautismo ay nasasagawa ng may kaayusan at karapatan. So, tanungin ko kayo mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, paano ko pangangalagaan, ipagtatanggol ang aking iglesia? How do I care for and defend my church? Ang alam lang natin, magbigay lang tayo ng tithes and offering, ayos na yan. No, hindi po. No? O kaya ay tumulong ako sa isang mga bagay sa church. How do I care for and defend the church? Keep in mind, tandaan niyo mabuti, always remember, ang may-ari ng church, hindi tayo. Hindi si pastor, hindi kami. Ang may-ari talaga ng church, ang Panginoong Jesucristo. Kung ano ang gusto ng may-ari, ng owner ng church, ng head of the church, yun ang masusunod. So our Lord Jesus gave His life for the church as an offering to God. Pag sinabi mong, binigay ko ang buhay ko dito sa church. Di ba? Kapatid, may higit pa ba sa ginawa ni Kristo na yung kanyang ibinigay na buhay ay handog sa Diyos? At tayo ay kabilang sa church na ito. Do not drag the church into prostitution. Huwag mong kakalad ka rin ang iglesia sa prostitusyon. Yan ang ginagawa ng marami ngayon. Na mga prosperity gospel, health and wealth gospel. Kinakaladkad ang iglesia sa prostitusyon. Binabago nila ang kabanalan ng iglesia. Kaya pagdating ng Panginoong Jesucristo
Sasabihin ng Panginoong Jesucristo, anong ginawa ninyo sa aking iglesia? Bakit ninyo kinaladkad sa prostitusyon ng aking iglesia? Hindi ba dapat pakabanalin nyo yan upang sa aking pagparito'y pakakasalan ko ang iglesia na kanyang mapapang-asawa? So kung tayo ay maid of honor, best man, or groomsmaid, bridesmaid, wala tayong karapatan na baguhin ang itsura ng iglesia. Kung ano yung instruction ng Panginoon sa iglesia, huwag nating kakaladkarin ang iglesia sa prostitusyon. At huwag mong sasaktan ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. Pag masama ang loob natin sa kapatid natin sa iglesia, gusto na natin kaladkarin at sinasaktan na ang buong iglesia. Mga kapatid, ang anumang di pagkakaunawaan ng individual ayon sa church discipline, gawin ng may kahisan. So, huwag sasaktan, kundi mahalin mo ito ng tapat. Walang taong sinasaktan ang kanyang sarili kung siya'y nasa matinong pag-iisip, kundi ito'y kanyang iniingatan mabuti. Kapatid, mahalin natin ang ating iglesia ito, ang ating mga kapatid sa iglesia. Dapat tayo maglingkod sa isa't isa, sa iglesia, sa church na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Hindi yung maglilingkod ka sa church kasi gusto mong sumikat o kaya pansinin ng iba para makilala ka, tumanyag ka. Hindi po ganun yun. So, ang anumang ginagawa natin sa loob ng iglesia, sa labas ng iglesia, hindi para mapansin yung mapagmalaki yung buhay na meron tayo, kundi dapat magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang mapabilang ka sa church, bilang tawan, bilang sambahayan, bilang templo ng Panginoon, mga kapatid, ay isang malaking pribileyo na sa atin. So kapag nasa loob tayo ng tipanan ng church, so pangalagaan natin ang iglesia sa tapat na pangangaral ng Ebanghelyo, sa sound doctrine. Those are the essential marks, the primary mark. And also sa maintaining marks, church discipline, baptism, Lord's Supper. So yun yung sinasabi na kung saan nagbibigay ng glory sa Panginoon. So purihin ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit. Ang iyong iglesia ay tumusugod tulad sundalo sa labanang espiritual. Ang iyong iglesia ay nananatili sapagkat nakatayo sa panalukang batong, the cornerstone. Ang iyong iglesia ay isang templo na pinanananahanan ng iyong banal na espiritu. At kami po yun, Panginoon. Manatili nawa kami bilang tapat mong iglesia sa darating pang mga panahon at henerasyon hanggang sa iyong pagparito. Panginoon, patawad po sa aming mga personal na agenda, sa mga gusto naming gawin na hindi naman ayon sa iyong kalooban. Lagi mo kaming turuan ng kababaang loob. Pinisin ang aming mga puso't isipan. At tumayo at magtayo ka pa ng mga magiging maraming pastor sa susunod na henerasyon, sa mga iglesyang kinabibilangan namin. Magiging pastor, magiging deacons, magiging mga leader ng church. Hindi lamang po ang church, kundi sa aming mga munting tahanan, mga aming sambahayang pisikal, ay maging lugar din ng pagsamba at pag-aaral ng iyong salita. Salamat po. Tulungan mo po sila Pastor Ruel at ang mga kapatiran sa iglesia nito at ang kanilang sambahayan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.